Tayo ba'y magkakaroon ng division of classes para doon sa klase ni Brother Jem. Yan. Then, yung mga regular attenders natin ay para sa akin naman po. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. So tayo po ay babalik na uli sa ating series at sa biyaya ng Panginoon ay nakaka-22 na tayo. So ngayon po ay babalik tayo sa series natin ng 1689 Baptist Confession of Faith at ating pong tatalakayin ngayon ng chapter 22 at ito ay tungkol sa pagsamba sa Diyos at sa araw ng Sabat. So Brother Allen. So, ang chapter 22 ay mayroong dalawang paksa na mayroong dalawang bagay na sinasabi sa pamagat nito tungkol sa pagsamba sa Diyos at sa araw ng Sabat. At sa pag-aaral na ito ay marami tayong mga tanong na tatalakayin. At ilan sa mga tanong natin na tatalakayin na ito, paano natin dapat sambahin ng Diyos? Ano ang regulative principle of worship? Itinuturo ba ito ng kasulatan? Ano yung mga element, ano yung mga dapat na nilalaman o bahagi ng ating pong pagsamba? Ano yung tinatawag nating circumstansya ng pagsamba? What are the circumstances of worship? Kailangan ba ang awitin lang natin ay ang aklat ng awit o psalms? Pwede bang gumamit ng mga musical instrument sa pampublikong pagsamba? Pwede ba yung mga special number? Pwede ba ang choir? Meron bang mga particular na araw ng pagsamba? Meron ba talagang araw kung kailan tayo dapat sumamba? Pag-usapan natin dito, ano yung Sabat? Pag-usapan din natin dito, ano yung Sabat ng Kristiyano? Saan itinuturo ng Biblia na nagkaroon ng pagbabago ng araw? At paano dapat panatilihin ang araw ng pagsamba? So ito yung mga tanong na ating pag-uusapan sa ilang buwan na pag-aaral natin itong chapter 22. Medyo mahaba po ito, ang chapter 22 at marami din po itong mga katotohanan na ating papag-aralan ngayong umaga. So simulan natin ito sa pagbasa natin ng chapter 22. Pinamagatan natin po ito first, the regulative principle of worship or RPW. Basahin natin sabay-sabay. Dali lang po. Sabay-sabay nating basahin ng 1689 Baptist Confession of Faith chapter 22 paragraph 1. Ready? Read. 1689 Baptist Confession of Faith chapter 22 paragraph 1. Ang liwanag ng kalikasan ay nagpapakita na mayroong isang Diyos na may pagkapanginoon at paghahari sa lahat. Matuwid, mabuti at gumagawa ng kabutihan sa lahat. At kung gayon ay dapat katakutan, ibigin, purihin, tawagan, pagtiwalaan at paglingkuran ng buong puso at buong kaluluwa at buong kalakasan. Ngunit ang katanggap-tanggap na paraan ng pagsamba sa tunay na Diyos ay tinatag niya mismo at sa gayon ay nililimitahan sa magitan ng sarili niyang inihayag na kalooban upang siya ay hindi sambahin ng ayon sa imahinasyon at paraan ng mga tao o sa mga mungkahin ni Satanas batay sa anumang nakikitang mga larawan o anumang ibang paraang hindi itinatahana ng banal na kasulatan. So ipaliwanag muna natin dahan-dahan itong paragraph 1 ng ating confession. So una, maliwanag dito sa first line o sa unang mga pahayag na merong Diyos. Kinikilala ng ating confession na merong Diyos na dapat nating kilalanin. Ipinapakita daw ng liwanag ng kalikasan o yung tinatawag nating pangkalahatan o natural revelation o yung general revelation na merong Diyos na merong kapangyarihan at soberanya sa lahat. In Romans chapter 1, verses 19 to 23, pinapakita nito na merong Diyos na soberanya sa lahat ng bagay. Ang sanlilikha ay walang pasubaling nagpapatotoo na lahat sa lahat na merong Diyos. Ang nilikha at saka ang kanyang nilikha ay parehong nagpapakita o nagbibigay saksi tungkol sa pagkakaroon ng Diyos. Therefore, ang ibig sabihin nito,
by means of general revelation, hindi natin may tatatwa na merong Diyos. Kumbaga, hindi natin pwedeng sabihin na walang Diyos. Dahil maliwanag sa kalikasan na talagang merong Diyos. Pero sa paksa natin na ito, hindi natin titingnan o hindi natin bibigyan ng mahabang pag-aaral yung pagkapatunay na merong Diyos. Ang ating pong bibigyan ng paksa dito ay kung papaano natin dapat sambahin yung Diyos na yon. Kasi ang ating magiging paksa ngayon is paano sambahin ng Diyos. So hindi lamang sapat na alam natin na merong Diyos, kundi isang bagay na mahalaga ay alamin din natin kung papaano itong Diyos na to dapat sambahin. Now, yung pagkakaroon ng Diyos, ito kasi yung magpapaliwanag na bakit napakaraming religion na umiiral dito sa mundo hanggang sa panahon natin ngayon. Alam naman natin na dahil ang tao yung nahulog sa kasalanan, nagkaroon din ang tao ng pagsamba sa mga iba't ibang mga Diyos. Kaya nagkaroon ng maraming relihiyon sa mundo. Sa Romans chapter 1, kapag binasa natin ito, mapapansin natin dito na may mga tao na bagamat alam nila na merong Diyos, pero pinipigil nila ang kanilang sarili para paniwalaan yung tunay na Diyos at sila ay nagsisimulang sambahin yung Diyos ng kanilang sarili. Yung Diyos na kilala nila, yung gusto nilang maging pagkakakilanlan ng kanilang Diyos. At dahil dito, ang Diyos ay pinapakita lamang na nasa isip at puso ng isang tao na talagang merong Diyos. Kaya lamang dahil nga sa kasalanan, nagkaroon ng pagkabaluktot ang paraan ng pagsamba ng tao sa Diyos. Kaya naman makikita natin dito sa ating confession, idinagdag ng kapahayagan ang paraan kung papaano ninanais ng tunay na Diyos na siya ay sambahin at ito ay kanyang itinatag mismo. Ang ibig sabihin pala nito, ang Panginoon ay nagbigay ng mga alituntunin kung paano natin siya dapat sambahin. At ngayon pag-uusapan natin yung tinatawag nating RPW or Regulative Principle of Worship. Anong ibig sabihin nito? Ayon kay Derek Thomas, ang Regulative Principle of Worship ay nagsasaad na ang sama-samang pagsamba ng bayan ng Diyos ay dapat nakabatay sa mga tiyak na tagubilin ng kasulatan. So pag sinabi nating Regulative Principle of Worship, sa lahat ng ginagawa natin sa pagsamba, dapat ay merong malinaw na batayan sa kasulatan. Mula sa bawat bahagi or bawat element ng pagsamba, kinakailangan nating itanong, may utos ba o pahintulot ba na ito ay gawin sa ating pagsamba? Meron bang biblical warrant? Meron bang biblical na katunayan na pwede nating gawin ito? Ibig sabihin, hindi natin maaaring basta idagdag sa pagsamba ang mga bagay na walang kapahintulutan o walang patunay mula sa banal na kasulatan. Hindi ka pala pwedeng gumawa ng pagsamba ayon lamang sa gusto mo. Kailangan mayroong biblical na basihan. So tingnan natin yung katanggap-tanggap at hindi katanggap-tanggap na pagsamba. Now, ayon sa ating kapahayagan, sa confession natin, mayroong katanggap-tanggap na paraan ng pagsamba sa tunay na Diyos. Therefore, kung mayroong katanggap-tanggap, mayroong hindi katanggap-tanggap na paraan ng pagsamba sa ating Diyos. So ang paalala sa atin, hindi pala natin dapat sambahin ng Diyos ayon sa ating damdamin, ayon sa ating kagustuhan, ayon sa ating iniisip, o ayon lamang doon sa gusto nating mangyari. So ang ibig sabihin pala, kapag inaral natin ang banal na kasulatan, makikita natin, hindi natin pwedeng sambahin ang Diyos sa kung ano lang yung gusto natin. Sa halip, ang katanggap-tanggap na paraan ng pagsamba ay itinakda at itinatag ng Diyos mismo. Ang Diyos ang naguutos, ang gumagabay, ang nagpapahayag sa kanyang bayan sa pamagitan ng kanyang salita kung papaano niya nais na siya ay sambahin. Sa ating kapahayagan, makikita natin dito, sa ating kapahayagan ay ipinapakita sa atin na nililimitahan
ng kanyang inihayag na salita o ng kanyang kalooban ang hindi katanggap-tanggap na pagsamba. Ibig sabihin, through the Word of God, malalaman natin alin yung tatanggapin ng Diyos. Tanging ang mga bagay na malinaw na iniutos ng Diyos o may sapat na batayan sa kasulatan ang dapat mangyari sa sama-samang pagsamba ng iglesia. So ang punto natin dito, ang regulative principle of worship ay ang praktikal na aplikasyon ng sola scriptura sa sama-samang pagsamba ng iglesia. So pag sinabi natin sola scriptura, anong ibig sabihin nun? Scripture alone. So ang ibig sabihin, kapag tayo ay sasamba, kailangan ay merong biblical na basihan lamang. Now, merong dalawang prominent kahit sa panahon ng Reformation na uri ng pagsamba. Ito yung parang pinagpipilian ng marami sa kanilang gagawing pagsamba sa loob ng iglesia. Meron tinatawag na normative principle of worship at regulative principle of worship. Sa panahon ng Reformation, ang mga Reformed at mga Puritan ay naninindigan sa regulative principle of worship. Samantalang ang mga Lutheran, ang mga Anglican, at iba pang mga churches noon ay humahawak naman sa normative principle of worship. Ano naman yung pinagkaiba ng dalawang ito para makita natin? Pag sinabi nating normative principle of worship, lahat ng hindi iniutos ay pinapahintulutan, maliban na lamang kung tahasang ipinagbawal. So pag sinabing normative, kapag hindi naman iniutos na bawal, pwede mong gawin. Pero yung ipinagbawal, hindi mo talaga pwedeng gawin. Kaya para sa mga naniniwala sa normative principle of worship, maaaring magtakda ang mga iglesia ng mga ritual o ng mga seremonya basta ang mga ito ay hindi laban sa banal na kasulatan. As long as wala namang talata na nagsasabing hindi pwedeng gawin, pwede natin gawin. Ito yung paninindigan ng halos lahat ng hindi reformed ng mga iglesia noon at maging sa ating panahon. So dito natin makikita na may mga churches na sa kanilang worship, may mga choir, kasi wala naman daw sinasabing bawal yung choir. Special number, testimonies, skit, drama. And wala namang sinasabi ang Bible na bawal yon. Kaya pwede natin gawin kasi gagawin naman natin ito para sa Panginoon. Yan ang normative principle of worship. Pag sinabi namang regulative principle of worship, tanging ang mga bagay na inilarawan at iniutos sa banal na kasulatan tungkol sa pagsamba sa bayan ng Diyos ang dapat na maging bahagi ng pagsamba. So ito'y tumutukoy doon sa ito'y tumutukoy lamang sa sama-sama o pampublikong pagsamba ng iglesia, lalong-lalo na sa araw ng Panginoon o anumang araw na nagtitipon ng iglesia upang sumamba. Tandaan natin, ang Diyos ay jealous God. Para sa Kanya, hindi mo pwedeng sambahin ang Diyos nang hindi niya iniutos. Hindi niya binibigyan ang tao, ang iglesia ng kalayaan na gawin ang anumang nais niyang gawin sa pagsamba. In the regulative principle of worship, hindi ka malaya na gawin kung ano yung gusto mo. Sa regulative principle of worship, ang Diyos ang humahatol at kumikilos laban sa mga sumisira o bumabaluktot sa kanyang paraan ng pagsamba. So, in short, ano yung itinuturo ng regulative principle of worship? Ano mang iniutos ng Diyos tungkol sa pagsamba ay dapat gawin. Ano mang ipinagbawal ay hindi dapat gawin. At anumang hindi binanggit o hindi itinuro ng kasulatan ay hindi dapat gawin. So nakita niyo po yung pinagkaiba? Ang normative, susundin mo yung utos. Hindi mo gagawin yung bawal. Pero yung hindi iniutos, pwede mong gawin. Sa regulative, ang iniutos gagawin. Ang hindi iniutos,
ang ulitin ko, ang iniutos, gagawin. Ang ipinagbawal, hindi mo gagawin. Pero yung hindi iniutos, hindi mo rin pwedeng gawin. Ang pwede mo lang gawin, yung iniutos at merong biblical na basihan. Now, isa sa mga nauna na mga nag-adhere or naniniwala sa regulative principle of worship ay si John Calvin. Sa isa sa kanyang mga liham o sa isang liham niya kay Emperor Charles V noong 1543, ganito yung kanyang sinabi. Alam ko kung gaano kahirap hikayatin ang mundo na hindi sinang-ayunan ng Diyos ang lahat ng paraan ng pagsamba na hindi malinaw na pinahintulutan ng kanyang salita. Ngunit yamang ang Diyos ay hindi lamang itinuturing na walang kabuluhan, kundi lantaran pang kinapupuotan ang lahat ng ating ginagawa sa kanyang pagsamba kung ito'y salungat sa kanyang utos o ang ating napapalala ang pagsalungat sa kanyang daan. So maging si John Calvin ay naniniwala na ang tamang paraan para sambahin ang Diyos ay sa pamamagitan lamang ng iniutos ng Diyos na kanyang gawin. Now, syempre, meron tayong mga tatanong, meron bang mga biblical na basihan yan? Una, merong maliwanag na babala sa kasulatan sa luma at sa bagong tipan. Ito yung una, 1 Samuel chapter 15 verse 22. Ang pagsunod ay mas maigi kaysa hain. So alam natin sinabi ito ng Panginoon kay Saul, sapagkat merong ginawa si Saul na hindi tinanggap ng Panginoon. Si Saul ay hari. Ang hari ay hindi pwedeng maghandog. Anong ginawa po ni Saul? Naghandog siya na hindi niya dapat gawin. Masama ba yung intensyon ni Saul? Hindi. Maganda yung kanyang intensyon. Ihandog sa Panginoon yung pinakamagandang mga samsam. Pero bakit hindi tinanggap ng Panginoon ang handog ni Saul? Hindi siya authorized. Dahil ang dapat na maghahandog ay isang saserdote o isang pari. Sabi ng Matthew chapter 15 verse 9, walang kabuluhan ng kanilang pagsamba sa akin na itinuturo nila ang mga aral ng mga utos ng mga tao. Bakit daw hindi tinatanggap ng Panginoon ang pagsamba ng mga Hudyo? Kasi ang kanilang pagsamba ay ayon sa kultura, sa kaugalian, sa tradisyon, hindi ayon sa utos ng Diyos. So ang punto natin dito, ang bawat pagdaragdag sa salita ng Diyos, pagdating sa kanyang pagsamba, ay may tuturing na isang kasinungalingan. Ito ay kasalanan ng kasinungalingan sapagkat binabaluktot nito ang tunay na pagsamba sa Diyos na dapat ay nakabatay lamang sa kanyang salita. Ang ibig sabihin, hindi nararapat na ikaw ay sumamba ayon sa kung anong gusto mo. Kailangan sambahin mo ang Diyos ayon sa kanyang iniutos. Now, magbibigay ako sa inyo ng mga halimbawa mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Marami tayong pwedeng makitang mga talata in the Old Testament and New Testament. But for now, pipili lang tayo ng ilang mga talata. Ngayon, bibigyan ako sa inyo ng ilang halimbawa in the Old Testament. Dadagdagan natin ng ilang bahagi pa yan next week at saka New Testament. At titingnan natin kung gaano kaseryoso ang Diyos sa larangan ng pagsamba. Una, somebody please read Genesis chapter 4, 3-5. Ito ay tungkol sa buhay ni Cain at ni Abel. Yung unang makakakita po at makakapagbukas, pakibasa, Genesis chapter 4, 3-5. Sige, Narel. Si Cain ng isang handog. Okay. At nangyari, nang lumakad ang panahon na nagdala si Cain ng isang handog ng mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kaniyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog.
Tuloy mo pa. Datapwat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog, at nag-init ng mainam si Cain at namanglaw ang kaniyang muka. Okay, so ito yung isa sa mga kauna-unahan na panahon ng paghahandog sa Panginoon. So, marami ang nagtatanong, bakit kinalugdan ng Diyos si Abel, ngunit hindi si Cain? Ano ba yung dahilan? Bakit hindi tinanggap ng Panginoon yung kay Cain, pero tinanggap ng Panginoon yung kay Abel? So makikita natin dito, sa simula pa lamang ng paghahandog, makikita natin na yung pagsasakripisyo ay bahagi na ng isang reliyosong pagsamba. Pero meron tayong dapat na makita dito para ma-realize natin kung bakit merong tinanggap at merong hindi. Una, parehas sila naghandog. Parehas na mabuti ang kanilang inihandog sa paningin ng tao. Ang inihandog ni Cain ay ang mga unang bunga ng kanyang ani. Ang inihandog ni Abel ay yung pinakamaganda sa kanyang mga kawan, kasama yung taba. Ang ibig sabihin, kinatay niya at pinatay niya. Now, makikita nyo dito, magkatuwang na binanggit ang tao at ang kanyang handog. Si Abel at ang kanyang handog ay tinanggap ng Diyos. Si Cain at ang kanyang handog ay tinanggihan. Ipinapakita lamang dito na hindi lamang ang tao ang issue, kundi pati yung uri ng kanyang inihahandog. So, ang ibig sabihin, kapag nag-aalay ka sa Panginoon, hindi lamang tinitingnan kung tama ang puso mo. Tinitingnan din kung tama yung handog mo. Hindi pwedeng paghiwalayin itong dalawang ito. Hindi ka pwedeng mag-alay ng mali at hindi ka rin pwedeng mag-alay na hindi tama ang iyong puso. Si Cain naghandog ng bunga ng lupa. Si Abel naghandog ng panganay ng kanyang kawan, isang handog na merong dugo. Ang tanong, bakit tinanggihan yung kahain ni Cain? Kung titingnan naman natin, wala namang maliwanag na biblical na talata na nagsasabi na ito yung paraan ng paghahandog sa panahon nila. Kung ganon, ano yung naging batayan ng Panginoon ng pagtanggi niya sa kahain ni Cain at sa kanyang handog, at ano yung naging batayan ng Diyos, bakit tinanggap niya ang hain ni Abel? Ibig sabihin, kahit wala pa yung direktang utos noon, makikita natin na merong mga nangyari na siyang magiging panimulang halimbawa kung paano dapat sambahin ng Panginoon. Balikan natin yung Genesis chapter 3, verse 21. At ang Panginoon ay gumawa ng kautusang yari sa balat para kay Adan at sa kanyang asawa, at sila'y kanyang dinamitan. Ano nangyari noong ang unang dalawang mag-asawa, yung unang dalawang tao sa mundo ay nagkasala? Hindi ba't ang kanilang ginawa ay nagdamit sila sa pamamagitan ng tinahing mga dahon ng igos? Pero anong ginawa ng Diyos? Dahil hindi tinatanggap ng Diyos ang gawa ng tao para takpan ang kanilang kasalanan, ang ginawa ng Diyos sa unang pagkakataon ay pumatay ng hayop para ibalot ang balat sa hubad na katawan ng mag-asawa. Ibig sabihin, nagpapakita ito na ang Diyos ay nagpapakita ang Diyos ng larawan ng sakripisyong may dugo. Isang buhay na ibinigay upang matakpan ang kahubaran at kahihiyan ng tao na sumasagisag sa pangailangan ng pagtakip para sa kasalanan. So ang dugo ay dumanak upang matakpan ang kahubaran ni Adan at Eva. Sa pangyayaring ito, nagbigay ang Diyos ng halimbawa ng kung anong ang kalugod-lugod sa Kanya. So yung palang pagpatay ng Panginoon sa tupa o sa hayop para ibalat at gawing damit ng mag-asawa ay hindi basta lamang ginawa ng Panginoon. Ito ay isang halimbawa na dapat sundan kung paano ka mag-aalay sa Diyos nung panahon na yon. Sabi ni G.I. Williamson, si Abel ay seryosong isinalang-alang ang pahayag na ibinigay ng Diyos hanggang sa panahon na iyon sa kasaysayan. Samantalang si Cain ay tinirato yaon na magaan. Nakita ni Abel na yung pagpatay doon sa tupa ay halimbawa na dapat niyang sundin. Pero si Abel, nakita niya ito na isang bagay na dapat niyang sundan. Si Cain, nakita niya ito na isang bagay na magaan. Sabi ni Dr. Sam Waldron,
ang pagkatay ng hayop upang gawing susuotan ni Adan at Eva ay nagpapahiwatig ng pagtatalaga ng sakripisyong hayop. Ang ibig sabihin, hindi man iniutos, tahasang iniutos ng Panginoon, but the fact na ito'y ginawa ng Panginoon, ito yung natutunan ni Abel na dapat na paraan ng paghahandog. So ang pagbanggit sa Genesis chapter 4 verse 4 ng panganay ng kawan at ng taba ay paunang nagpapakita ng mga batas tungkol sa sakripisyo na malinaw na itinatag sa kalaunan. Ito, tanda natin, nabuhay si Cain at Abel before the law, bago pa nagkaroon ng kautusan. Pero yung ginawa ni Cain, ni Abel, na paghahandog ng kawan, ng tupa na pinatay at paghahandog ng taba, later on, magiging batas sa bayan ng Israel. Kumbaga, ipinakita dito yung ano yung dapat na mangyari kahit wala pa yung batas. Pagdating nyo ng Leviticus, chapter 27, 26, Numbers 18:17, makikita nyo dito na iutos ng Panginoon na ang iaalay ay yung panganay sa mga hayop. Then kasama din sa kanilang iaalay ay ang mga taba ng hayop. Ibig sabihin, kahit hindi pa pala nangyayari yung utos, nangyayari na ito sa panahon ni Cain. So therefore, itong nangyaring ito ay isang halimbawa o maagang halimbawa ng regulative principle of worship. Hindi pa ito pinapahayag sa magitan ng isang tuwirang utos na gawin mo ito, kundi sa magitan ng halimbawa ng Diyos mismo. Ang ginawa ng Diyos sa halamanan ng Eden ay sapat na batayan upang maunawaan na ang kanyang tinatanggap na sakripisyo ay yung may dugo. Kasi hindi tinanggap ng Diyos ang pagtatakip ni Adan at Eva sa pamamagitan ng ng tinahing dahon ng igos. Ang tinanggap ng Diyos na pangdamit sa kanila ay yung pinatay na hayop. Yun ang nakita ni Abel. Kaya ang kanyang inihandog ay ang pinuno o yung una sa kanyang mga kawan at yung taba. Dito malinaw na makikita natin ang prinsipyo na ang hindi iniutos ay ipinagbabawal. Ang ipinagbabawal ay hindi lamang yung ipinagbabawal. Ipinagbabawal din kahit hindi iniutos. Ano yung konklusyon? Hindi ito pagmamalabis, sabi ni Williamson. Kung sabihin na ito ang naging pagbagsak ni Cain, hindi niya handang limitahan ang kanyang sarili sa pagsambang may pagsang-ayon sa Diyos. Ibig sabihin, ang ginawa ni Cain dito ay pagsamba sa Diyos na ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Maghahandog ako sa Diyos ng unang bunga ng aking o ng pinakamagandang bunga ng aking mga tanim. Ang ginawa ni Cain, yung pinakamaganda sa aking mga kawan ay aking papatayin, ihahandog ko sa Diyos. Pangalawa, eto makikita natin mas maliwanag. Ang ikalawang utos, Exodus chapter 20 verses 4 to 6. Pakibasa tayo ng Exodus chapter 20 verse 4 to 6. Sige po. Nasa itaas sa langit, o nang nasa ibaba sa lupa, o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. 5. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi ng mga napupuot sa akin. 6. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Okay. So, kailangan nating maintindihan yung ikalawang utos. Sa ikalawang utos ng Panginoon, ang binibigyan ng diin po dito ay hindi lamang yung pagkakaroon ng mga ribulto o yung pagkakaroon ng mga idols. Ang talagang binibigyan dito ng diin ng Panginoon ay kung paano dapat sambahin ng Diyos. So yung emphasis dito sa verse sa second commandment ay hindi lang yung pagkakaroon ng ribulto, hindi lang yung pagkakaroon ng mga idolo, kundi kung paano siya dapat nasambahin.
Now, ano yung pinagkaiba ng unang utos sa ikalawang utos? Ang unang utos, nagtuturo na huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos o bagay na sasambahin bukod sa Panginoong Diyos. Kaya, hindi ka dapat magkaroon ng ibang Diyos sa buhay mo. Pangalawa, ang ikalawang utos naman, nagtuturo kung paano hindi dapat sambahin ang iisang tunay na Diyos. Ang second commandment ay nagbibigay sa atin ng utos kung paano hindi dapat sambahin ang nag-iisang Diyos. Ay paliwanag natin yan. Ganito ha. Ano ba yung maling pag-aakala natin tungkol dun sa idolatria o tinatawag nating idol? Sa totoo lang, ang mga sinaunang tao, hindi naman talaga sila naniniwala na ang imahen mismo ay ang Diyos. Nagaya ito ng paliwanag ng Roman Catholic Church. Diba? Ang paliwanag ng Roman Catholic Church, eto naman mga rebulto na ito ay hindi naman naming Diyos. Hindi naman ito yung aming sinasamba. Diba? Ano sinasabi nila? Ito ay representasyon lamang. Ito ay larawan lamang. Para maalaala namin ang Diyos, gusto namin siya ay aming makita. So ang ibig sabihin, hindi naman especially sa atin sa Roman Catholic, hindi naman talaga sila sumasamba sa ibang Diyos. Kasi ang Diyos nila na kinikilala ay ang Diyos ng Biblia, si Jesus. Kaya lang, ano naging problema? Gumagawa sila ng mga rebulto. Gumagawa sila ng larawan. Therefore, ginagamit nila ang imahen bilang daan o representasyon upang sambahin ang Diyos. Ito mismo yung ipinagbabawal ng ikalawang utos. Ang paggamit ng mga representasyon para sambahin ang Diyos. Ang iniuutos ng unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Ang ikalawang utos, ang diin dito, huwag kang gagawa ng mga larawan, ng mga imahe para ako ay sambahin. Hindi mo ako pwedeng sambahin sa pamamagitan ng mga larawan na ito. Now, tingnan po natin yung nangyari doon sa Exodus chapter 32. Siguro alam naman niyo yung kwento na nung si Moses ay umakyat sa bundok, natagalan. Kaya ano po yung ginawa ng mga tao? Inutusan nila si Aaron na gumawa ng ng isang rebulto. Na anong tsura? Baka. Ang tanong dito, ang maling akala dito, ang Israel ay agad na sumamba sa ibang Diyos. Ang akala ng marami, pag pinaliwanag ito, ang Diyos ay ang mga Israelita ay sumamba sa ibang Diyos. At ang Diyos nila ay yung Goya o yung baka. Na ang paliwanag ng marami dahil nga daw sila galing sa Ehipto ay nagkaroon sila ng paniniwala na merong ibang Diyos. Pero actually mga kapatid, hindi po ito yung pinupunto ng Exodus chapter 32. Malinaw na nakita po ng mga Israelita yung kapangyarihan ng Diyos sa kanila. Kung paano sila iniligtas sa Ehipto, kung paano sila ginabayan ng Panginoon sa disyerto. So, hindi naman ganun kamangmang itong mga Israelita na ito na basta na lamang nila kalimutan yung tunay na Diyos at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi ho ganun yun eh. Alam po ng bayan ng Israel na merong lamang tunay na Diyos. Alam nila na merong Diyos na nagpakilala sa Kanya. Si Aaron mismo na gumawa ng gintong goya, ang nagsabi sa kanila na si Yahweh ay tunay na Diyos. Ang salitang ginamit po dito ni Aaron na si Yahweh o ang Panginoon ng tunay na Diyos ay yung tinatawag nating tetragrammaton o yung sa wikang Hebreo yung YHWH. Yan yung pangalan ng Diyos sa lumang tipan. Ngayon, ang ibig sabihin nito, nung sinabi ni Aaron na sila ay magdiriwang ng pista para kay Yahweh, ang tinutukoy ni Aaron dito ay ang tunay na Diyos. Hindi ito pagsamba sa ibang Diyos o huwad
na Diyos. Ano ngayon ang kasalanan ng mga Israelita? Bakit nagalit ang Diyos sa kanila? Hindi dahil sila'y sumamba sa ibang Diyos, kundi dahil sila ay sumamba sa Diyos sa ibang paraan. Sinamba nila ang Diyos sa pamagitan ng larawang inanyuan, ng muka ng Goya. Sinubukan ng Israel na sambahin ng Diyos sa paraan na tahasang ipinagbawal ng Diyos sa ikalawang utos. Sinamba nila ang Diyos na sa paraang ipinagbabawal niya. Gumawa sila ng representasyon ng Diyos. Therefore, ang conclusion natin dito, ang kanilang kasalanan ay hindi pagsamba sa iba o sa maling Diyos, kundi ang maling paraan ng pagsamba sa tunay na Diyos. So ito pala yung nakikita natin. So ito yung pwede nating maging paliwanag ngayon. Pag sinabi ng mga tao, ay hindi naman namin sinasamba yung rebulto. Yan ay representasyon lamang. Ngayon, pwede niyong ipaliwanag, ito mismo yung iniutos ng Panginoon sa ikalawang utos. Yung sambahin ng Diyos sa ibang paraan. Hindi sa paraan ng rebulto. Hindi sa paraan ng larawan. Ang utos ng Diyos, sambahin siya sa spirito at katotohanan. Sambahin siya bilang isang Diyos na makapangyarihan sa puso at sa isip, hindi sa mata. Kaya yun yung dahilan kung bakit nagalit ang Diyos sa bayan ng Israel. Dahil sinamba nila ang Diyos sa ibang paraan. Sabi ng Westminster Larger Catechism sa tanong na, ano ang kasalanang ipinagbabawal ng ikalawang utos? Ang sagot, ang kasalanang ipinagbabawal sa ikalawang utos ay ang lahat ng pag-iimbento, pagpapayo, pag-uutos, paggamit, at sa anumang paraan ay pagsang-ayon sa anumang relihiyong pagsamba na hindi itinatag ng Diyos mismo. Ang pagpapahintulot o pagtitiis sa maling relihiyon, ang paggawa ng anumang larawan o representasyon ng Diyos, ng buo o ng alinman ng tatlong persona. So ang ipinagbabawal pala ng 10 utos, ng ikalawang utos, hindi lamang yung paggawa ng rebulto per se. Ang ipinagbabawal ay paggawa ng rebulto para maging representasyon ng Diyos at sa paraang yaon ay sambahin mo ang Diyos. Kaya po, anong ibig sabihin nito sa atin? Ang ibig sabihin nito sa atin, hindi tayo pwedeng sumamba sa Diyos sa ibang paraan na hindi niya iniutos. Pangatlo, na halimbawa po, nakalagay niyo sa inyo yung number 4. Number 3 po ito, si Nadab at saka si Abihu. Sa Leviticus chapter 10 verse 1 to 3. Pakibasa ulit. Leviticus chapter 10 verses 1 to 3. Yung unang makakita. Mic daw kayo. Pagbabasa po kayo, mag-mic po kayo para marinig po kayo. At si Nadab at si Abihu na mga anak ni Aaron ay kumuha ang bawat isa sa kanila ng kaniya-kaniyang suuban at sinidla nila ang apoy na pinatungan ng kamangyan at sila'y naghandog sa harap ng Panginoon ng ibang apoy na hindi inuutos niya sa kanila. At sa harap ng Panginoon ay may lumabas na apoy at sinupok sila at namatay sila sa harap ng Panginoon. Na magkagayoy, sinabi ni Moises kay Aaron, ito ang salita ng Panginoon na sinasabi, ako'y babanalin ng mga lumalapit sa akin at sa harap ng buong bayan ay luluwalhatiin ako at si Aaron ay hindi umimik. Okay. So itong ating binasa ito mga kapatid ay isa sa pinakamalinaw na halimbawa ng relative principle of worship in the Old Testament. Ang hindi iniutos ng Diyos ay ipinagbabawal. Sabi sa binasa ni Brother Narel kanina, sina Nadab at Abihu ay ano daw pong ginawa? Nagdala ng apoy na hindi otorisado o nagdala sila ng apoy na hindi iniutos ng Diyos na kanilang dalahin. Na nagbunga ng ng kanilang kamatayan. Bilang mga saserdote, itong mga anak ni Aaron,
may pananagutan sila, lalo na't nakita nila ang Diyos. Ibig sabihin, nagpakita sa kanila ang presensya ng Diyos at sila ay itnilaga ng Diyos bilang mga sacerdote. Dapat, magkaroon sila ng eksaktong pagsunod sa utos ng Diyos at hindi sila dapat sumuway dito. Now, ano yung naging problema? Ang apoy na kanilang dinala ay mula sa ibang pinagmulan. Hindi mula sa apoy na ipinadala ng Diyos mula sa langit. Ang pagsamba na ginamit nila ay ibang apoy, kaya sila ay lumabag sa kabanalan ng Diyos. Kung mapansin nyo dito, hindi ang issue dito ay kung seryoso o hindi si Abiyu. Walang sinabi dito eh. Hindi rin iniutos na bawal magdala ng ibang apoy. Pero bakit sila nagkasala? Kasi hindi iniutos sa kanila na magdala. Hindi iniutos sa kanila na hindi ipinagbawal na magdala ng ibang apoy. Pero hindi rin iniutos sa kanila. Now, ano sinasabi ng relative principle of worship? Kapag hindi iniutos, hindi natin pwedeng gawin. Ngayon, ang ginawa ni Abiyu at saka ni Nadab, gumawa sila ng pagsamba sa Diyos ayon sa kanilang sariling gusto. Nagdala sila ng apoy na galing sa iba, hindi galing sa Diyos. So kahit walang tahasang utos laban dito, hindi pinahintulutan ng Diyos si Abiyu at saka si Nadab. So kung makikita natin dito, nakakaawa naman itong dalawa, di ba? Hindi naman iniutos na bawal. Ang ginawa lang naman nila is gusto nilang mag-alay sa Panginoon ng ibang apoy. Pero ano naging bunga? Kamatayan. Ano pinapakita dito? Seryoso ang Diyos sa kanyang pagsamba. Hindi dahil masama ang kanilang intensyon. Hindi sinabi na sila hindi tapat o masama ang kanilang layunin. Ang kasalanan nila ay naghandog sila ng bagay na wala naman sa utos ng Diyos. Pinapakita lamang dito na ang Diyos ang kanyang hindi pagkagusto sa hindi tamang pagsamba. Pinakita lang dito na kapag hindi niya iniutos, kahit sa tingin mo ay maganda, hindi natin pwedeng gawin. Sabi ni Dr. Matthew McMahon, inilagay nila ang tinatawag na iba o di pinapahintulutang apoy. Sa unang tingin, tila kakaiba ang pahayag na ito sapagkat hindi naman tahasang sinabi ng Diyos na bawal silang maghandog ng ganitong uri ng apoy. Kapag hinanap mo sa kasulatan, wala ka matatagpo ang malinaw na utos na nagsasabing ipinagbabawal ito. Gayunman, malinaw sa kasulatan kung ano ang iniutos ng Diyos. At bagamat hindi niya hayagang ipinagbawal ang pagdadala ng ibang apoy, maliwanag mula sa teksto na hindi ito kinalugdan ng Diyos, kaya't agad niya silang pinarusahan ng kamatayan dahil sa kanilang ginawa. So ito pala yung kailangan nating maintindihan. Hindi tayo malaya na gumawa sa araw ng pagsamba ng mga bagay na gusto lamang natin. Ang dapat pala kapag tayo sumasamba sa Diyos, kung ano ang kanyang iniutos, kung ano yung maliwanag na nakahayag sa kanyang salita, yun lamang. Kapag hindi sinabi na pwede natin gawin, hindi natin pwedeng gawin kahit mukha itong mabuti. For example, Pastor, masama bang umawit para sa Panginoon? Hindi naman. Pero bakit hindi tayo nag-special number? Bakit wala tayong choir sa worship natin? Masama ba ang choir? Hindi. Nakikinig nga ako ng mga choir eh. Masama bang umawit para sa Panginoon? Hindi. Bakit wala tayo? Ang sagot, meron bang iniutos na gawin natin yan sa worship? Kapag nakapagpakita kayo ng talata na pwede yon, pwede natin gawin.
Pero kapag wala, hindi natin pwedeng gawin. Kasi kahit gawin natin, hindi tatanggapin ng Panginoon kasi hindi niya hinihingi yung ibinibigay natin. In short, sa pagsamba, ang tatanggapin lamang ng Diyos yung hinihingi niya. Bakit hindi tinanggap ng Panginoon yung ibinigay ni Abihu at saka ni Nadab at saka bakit hindi tinanggap ng Panginoon ang ibinigay ni Nadab at Abihu na apoy? Hindi niya iniutos Hindi niya hiningi. Kaya nga pinarusahan ng Panginoon itong dalawa na ito. So ang ibig sabihin dito, seryoso ang Diyos. Hindi natin pwedeng gawing magaan lamang ito. So anong konklusyon? Ang pagsamba sa Diyos ay hindi pwedeng imbentuhin o gawin ayon sa sariling paraan. Kahit na tila mabuti o taos-puso ang intensyon, kung hindi iniutos ng Diyos, ito ay pinagbabawal at kasalanan. So hindi pala sapat na reason mo, ginagawa ko ito sa Panginoon. Ito yung laging ako po'y aawit para sa Panginoon. Gagawin ko po ito para sa Panginoon. Yes, mabuti naman yon. Gawin mo to para sa Panginoon. But in His worship, sa paraan ng pagsamba na kung saan ang Diyos ang nag-utos, hindi natin pwedeng ibigay sa Kanya ang hindi niya hinihingi. Hindi natin pwedeng gawin ang hindi niya iniuutos. Kaya dapat, kung ano lamang yung Kanyang iniutos sa Kanyang kasulatan, merong maliwanag na biblical na basihan, yun lamang ang pwede natin gawin. Kaya pag pinag-aralan natin yung mga element of worship, yung mga dapat na gawin natin sa loob ng pagsamba, ay atin pong sanang makita kung ano yung dapat lamang sa pagsamba. Ang pagpapahintulot ay sa hindi otorisadong pagsamba ay hindi nangangahulugang pag-aproba. Hindi ibig sabihin pinahintulutan ay tinatanggap na ng Diyos. Kaya kailangan nating suriin lagi, ito sa pag-aaral na ito, meron ba tayong ginagawa sa oras ng pagsamba na hindi iniutos ng Diyos? Kung hindi iniutos ng Diyos, hindi natin dapat gawin. Sa oras na tayo ay sasamba. So ang hamon, mag-aral at magsaliksik sa kasulatan upang malaman kung paano ninais ng Diyos na siya ay sambahin. Yun ang dapat pala, tayo ay masaliksik at tingnan natin kung ano yung iniutos ng Panginoon sa atin. So hanggang dyan lamang mga kapatid ang ating pong lesson. Still have a time for question and answer. Next week natin dadagdagan po ulit